Yan. Pag may birthday, umaawi talaga. Kaya ito, birthday. Muraduhin ko lang ha. Awit ko para po sa Panginoon. Amen. Amen.
Kaluguran sa pagbuhay ng iyong dagat sa pagsulong ay iyong pinagtutulog. Salamat, Panginoon, sa kagustuhan ng aking panahon, sa kalakasan sa iyong nagbagaling, sa pagtutulong at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen po. Kaya kung itong pag-aaral ngayong umaga kong ito, i-brace na natin kasi baka mag-short na. Kailangan mo i-set. Hindi yung ano lang. Yung ito. Malamig pa naman eh. Mula po sa lang. Ayan, so paparis po natin yan sa tubero. Christian, i-punta rin mo kasi si Joseph. Kasi may wala silok, maya-maya silok, may ano may mamaya eh. Sama ba yan? Sama yan. Si Joseph na lang. Hindi, bukas. Bukas na ano. Kasi wala naman, kung may pasok siya, siguro baka mamaya pwede. Kaya baka sumama yun eh. Okay, kaya patingnan ko natin. Kasi ito yung pinakamin niya, may problema. Baka mayroon kailangan palitan doon na wire. Baka luma na. Kasi kung talaga ba ito may ano yan, nagdikit yan, mag-short yan, automatic. Ano lang siya, may nasunog lang na siguro wires. O isang ano lang siguro, may breaker. Yung pinakamin kasi yun. Alright, sige po, tayo ay pag-usapan natin itong paksa ngayong po umaga. Hindi ko na ito babasahin sa pagkat napakahaba po nito, verses 1-13. Kaya tingin natin is, are you ready to claim your Canaan or your promised land? Yung promised land po, ito yung tinatawag na Canaan or Kanaan sa Tagalog. Ito yung pinangako ng Panginoon sa mga Israelites. Nung sila po ay hinako ng Panginoon, ilabas doon sa lugar na pag-aalipin, sa lugar ng Egypt. At dapat po ito po ay 4 days lang. Or 40 days. 40 days lang at tinapos po sila ng 40 years sa wilderness. Kaya ngayong umaga, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Magbalang Panginoon, uwi po. Sa umagang ito, kami po ay dadako sa ating pong pinakamahalagang paksa ng aming pong gawain ngayong umagang ito. Kundi ang mga salita mo, Panginoon, ay mahiyag sa aming kalagkitaan. Tulungan mo kami na ito po ay may sa buhay namin. Kung ano man po, Panginoon, mapulot naming aral po mula dito, ay maging kapakipakinabang po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil hindi kayo, Panginoong Diyos, lumalayo sa amin. Lagi kayo nandyan, lagi kayo nakaagapay, at lagi kayo, Panginoong, umaalalay sa amin. Panginoon, salamat din sa mga kahinaan namin na meron kami sapagkat ito po ay pinalalakas po kami, Panginoon. Samahan mo kami ng ilang Diyos sa patubayan mo kami. Umami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Opo, so ito po ay isang mahalagang palala po sa atin sapagkat ang Biblia ay ito po ay nilalarawan po yung tinatawag na yung lugar na ito o yung tinatawag na Promised Land of the land of Israel ay 19 times po ito na nabanggit po sa Bible. Yung tinatawag na flowing with milk and honey. At hindi po nangangahulugan na kung sinabing flowing with milk and honey ay hindi po literal nagatas at kulot. Hindi po. Kundi ito po ay isang lugar na mayroong pinakamatabang lupa na
kung saan doon dapat magpunta yung mga Israelita. Subalit sa tagal ng kanilang paglalakbay sa tinatawag na ilang or wilderness, ay meron na pong nakatira doon. Meron ng kumbaga, mga inhabitants, mga residente. At ang mga tao po doon na nakatira ay mga higante. Yung mga langit ni Enoch o si Anak. Bakit higante? Kasi sagana sila doon sa pagkain. Alam niyo ba na yung bread dito ay pinapasa ng 2 tao? Okay. Parang ayaw maniwala eh. Kung ayaw maniwala sa kwento ko, kayo lang sa kwento ako lang maniwala. Hindi. Numbers chapter 13, verse 23. Para makita natin na totoo yung sinasabi ko. Hindi ko ito sinabi dahil sa sarili mo lang, yun sa Bible talaga yan. Ayan. Numbers 13, 23. Basahin natin. Ready now? Read. And they came unto the brook of Eshcol and cut down from thence a branch with a cluster of grapes. And they bare it between 2 upon the staff. And they brought of the pomegranates and of the figs. Di ba? Ayun, pinapasan ng 2 tao. Ganyan po kataba ang lupa doon. Lahat ng mga fruit-bearing trees dyan ay mga matataba, malalaki. Talaga naman siguro kapag halikuran natin sa kayo, yung masatol siguro para mga pumelo. Yung mga pumelo para mga muko. Ganon sila yung durian, talaga namang nakita mo sila parang sea orchid na malalaki. So ganon po yan. Kaya yan po ang lugar na yan na ipinangako ng Panginoon sa mga Israelita. Balit, hindi po ito narating nila agad sa panahon ni Moses. Sabagat sa panahon ni Moses, yung kanyang mga kasama, yung mga kaidaran ni Moses, ay ito yung mga matitigas ang ulo. Sila yung mga tao na talagang hindi nila talaga makonsistent yung kanilang paniniwala sa Panginoon. Madali silang makompromise. Lalo na kapag na-discourage sila, nagkaroon sila ng tinatawag na alinlangan sa buhay nila. Nagpapalit sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya marami sila mga Diyos-Diyosan na nakilala sa kanilang mga buhay na habang sila ay naglalakbay, paikot-ikot sila sa wilderness, marami silang mga Diyos-Diyosan na mga sinamba. At ito nga po, ang problema sa bansang ito, dahil ito yung kinaiinisan, kinapupuutan ng Panginoon. Dahil sa kanilang mga pagsuway, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, ang Panginoon ay nagalit sa kanila at ginamit ng Panginoon yung mga kaaway nila para sila ay sakupin, para sila ay alipinin, para sila ay parusahan, para maramdaman nila na ang galit sa kanilang Panginoon. Paulit-ulit lang po yan, routine lagi yan. Ganun ang nangyayari. Ito po, sa panahon ni Josue o ni Joshua, siya na po ang pinuno dito, siya na po yung nangunguna. At dahil nga sa kanilang paghahanda, hindi lamang po ito tinatawag na physical battle, kundi ito po ay spiritual battle. At tayo po ay pinaghahanda ng Panginoon dahil meron tayong tinatawag na spiritual warfare, meron tayong kaaway, si Satanas, na kinakailangan po natin ang ating pong weapon ay kinakailangan spiritual din. Dahil ito yung ating ipaglalaban sa Kanya. Yan po ay isang bagay na ginawa ng mga mananampalataya upang mag-ready sila, maghanda sila para makuha nila, maabot nila, maklaim nila yung tinatawag na promised land. At bawat isa atin, meron din tayong mga promised land sa sarili natin, mga personal na buhay. Kung ano yung gusto mong abutin yun yung promised land mo. Ang promised land natin ay makarating tayo doon sa tinatawag na sarili nating lupa, sarili nating building, sarili nating sasakyan. Yun yung promised land natin. Pero nasa wilderness pa tayo, paikot-ikot pa tayo. Hindi pa talaga tayo totally dumarating po doon sa pinatawag nating promised land. Kaya nga, ang paalala sa atin ng Panginoon ay yung huwag tayo po makalimot doon sa kanyang mga pinangako sa atin, yung kanyang mga utos sa atin, sabagat ito po yung magdadala sa atin doon sa tinatawag na tagumpay. At dito po, makikita natin yung tinatawag na preparation po nila. Kung paano po sila maghanda upang yung maklaim nila yung promised land na yun. At kung maalala nyo, yung promised land na yan, ito yung inuutosan ni Moses yung mga Israelites. Kumuha siya sa mga tribo na tig-iisa. 12 spies. Kaya nga, kung may spice girls, di ba? May spice boys.
Ito yon, yung mga espiya na pinadala, o sabi nga sa ibang term is tik-tik. Ito ay pinadala ni Moses para tingnan yung lupain na ito. Pero yung 10, negative sila. Pagbalik nila, sabi niya, Moses, hindi natin kaya makuha o makonquer yung tinatawag na promise dahil sapagkat maraming mga higanti doon. Tayo ay mga tipaklong lamang sa paningin nila. Hindi natin kaya makuha. Pero sabi ng dalawa, si Joshua at si Caleb, sabi niya, hindi. Sila yung mga tipaklong sa paningin natin. Sabagat sasamahan tayo ng Panginoon. Tignan nyo Kaya hindi lagi nakahulugan na pagka majority win yun. Dito, minority ang win. Dalawa lang sila na positibo. Na gusto nila makamtan, makuha nila yung tinatawag na promise land. Sabagat nakita nila yung taba ng lupa, nakita nila yung mga punong kahoy doon, ang taba ng bunga. Kaya gusto nila makuha itong dalawang ito, si Joshua. Kaya sa panahon ito mga kapatid, wala na yung kaedad ni Moses. Namatay na sila sa wilderness. Yung mga lahat ng yun, mga suwail, yung mga matitigas sa ulo, namatay na sila. Kaya ngayon ang kasama ni Joshua, yung kanyang mga kaedad, ito, mga masunurin pa ito. Sila yung mga Israelites na bagong sibol. Sila yung mga generation ni Joshua na talagang masasabi natin na obedience pa sila sa Panginoon. Kaya meron mga bagay tayo i-consider para marating natin yung ating tinatawag na promised land. At dito para marating nila yung promised land is renewing their covenant with the Lord. Yung kanilang tinatawag na sinumpaang, anong tawag niyan? Covenant, sinumpaang pangako sa ating Panginoong Diyos ay kanilang muling buhayin. Ang tawag diyan ay renewing para sariwain nila yung kanilang covenant. Alam niyo kung anong covenant ng Panginoon kay Abraham? Ang covenant ng Panginoon kay Abraham ay kinakailangan na lahat ng lahi na nagmula sa kanyang sinapupunan o sa kanyang balak ng sabi ng Bible ay kinakailangan i-circumcise. Basically, i-circumcise. Bakit? Ito yung tanda. Sabi nila, sila yung tinatawag na marked people. Pag sinabing marked people, kilala sila as Israelites. Kilala sila na sila ay mga tao ng Diyos. Opo. Kaya yung circumcision that time ay talaga masasabi natin na biblical ito. Ito ay larawan ng kalinisan. It is a picture of cleanliness. At meron tayong tinatawag na spiritual circumcision. Yung tinatawag na circumcision na pang-spiritual. Surgery, spiritual surgery. Bakit? Kailangan natin ng spiritual surgery, circumcision, spiritual, dahil yung puso natin ay madumi. Kinakailangan alisin lahat ng mga dumi dyan para nang sa ganon, doon sinasabi natin na makakilos ang Panginoon. Ganyan ang mangyayari. Kaya ito yung covenant ng mga Israelites, yung Israelites sa Panginoon. Kailangan na itong muling buhayin. Kinakailangan nila itong sariwain. Sabagat kung ito ay magagawa nila, ito ay kanilang makakamtan yung kanilang tinatawag na promised land. At masasabi natin na itong mga dumi ng puso natin na dati nasa sanlibutan tayo, mamabasa natin sa Colossians chapter 3 verses 1 to 17 na yung mga galit, puot, yung pangakalunya, lahat ng ito yung mga laman ng puso natin dati na tinanggal ng Panginoon at kaya tayo ngayon dumaan tinatawag na spiritual surgery. Kaya tayo lahat mga kapatid, mga minamahal, ay hindi dapat nating pahintulutan at muling balikan yung mga bagay na mali sa buhay natin. At ito po ang mga kapatid na nakakapag sabihin natin very displeasing to God. Nakakapag hindi naging nalulugod ang Panginoon sa mga bagay na ito. Kaya kinakailangan po nating alisin yung mga bagay na hindi nararapat sapagkat hindi tayo magiging effective, hindi tayo magiging fruitful, and masasabi natin na useful sa gawain ng Diyos. Sapagkat palaging meron tinatawag na hadlang, meron laging tinatawag na yung magiging, ano yan tawag yan? Magiging balakid sa ating paglilingkod sa Kanya. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay siya lang yung focus natin.
Kaya nga nagagalit ang Panginoon, di ba, sa mga Israelites? Nag-iba sila ng Diyos, napupuot ang Diyos sa kanila. Buo talaga, yung galit talaga nandoon. Sapagkat sinabi na sa kanila ako ang mapinibuhuing Diyos. I am a jealous God. Kasi sinabing jealous God, siya yun eh. Ang pangalan niya, jealous. Ibig sabihin na siloso talaga siya. Ganun ang Panginoon. Ako lang ang sasambahin mo, wala kang ibang sasambahin. Kaya nga pag may mga idols tayo sa sarili natin, sa buhay natin, dapat may tama natin yung ating mga priority sa Panginoon, sa buhay natin. At number 1, tandaan nyo, ang priority natin, number 1, ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa mga asawa, Brother Victor, number 2 lang si Ate Sharon sa'yo. Dahil number 1, Panginoon. Meron din si Ate Sharon. Number 1 sa kanya ang Diyos. Number 2 lang si Brother Victor. Meron din sa amin, ang asawa. Number 1 lagi ang Diyos. Kaya hindi dapat magalit yung mga asawa na number 2 lang sila. Hindi. Kasi ang number 1 ang Panginoon. Okay? Maliban lang kung ibang Panginoon yung kanyang number 1. Ibang usapan niya. Di ba? Yung kapos niya. Ang Panginoon din yun. Number 1 sa akin yung Panginoon. Sino yun? Yung boss niya pala. Letter P na maliit. Okay? So yun po ang dapat nilang buhayin. Yung kanilang tinatawag na covenant. Ikalawa, ang dapat po nilang i-reaffirm. Ibig sabihin ng reaffirm is muling pagtibayin ang kanilang tinatawag na kumpiyansa or confidence. Yung kanilang tiwala sa sarili. Sabi niya po dito sa verse 8, sabi niya, and it came to pass, when the day had done circumcising all the people that they abode in the places in Camp Dale, sabi niya, they were whole. Ibig sabihin, ay nagawa nila yung inutos ng Panginoon. Yung lahat ng mga lalaki ay kinakailangan mag-undergo sa tinatawag na circumcision. Kagaya ngayon, saga, di ba? Circumcision ngayon, mga bata. So, ayun po ang nangyari sa kanila. Nagawa nila. So, kaya ngayon, kinakailangan nila i-reaffirm yung kanilang tinatawag na tiwala sa sarili. Ibig sabihin ng confidence is not a result of an absence of problems. Confidence is a result of trusting God in all problems. And confidence is victories yesterday give more confidence for today. Kung naintindihan natin yan, mas masarap pakinggan, di ba? Hindi ko naintindihan pa ito, masarap pakinggan. Pero totoo yan, na yung tagumpay natin kahapon ay nagbibigay ng tiwala sa atin ngayon. Bakit? Napatunayan mo na eh. Na ang Diyos ay talagang hindi ka iniwan. Kaya tayo nagtagumpay. Dahil maraming taon talagang lumipas na hindi man tayo iniwan ng Diyos. Kaya nagbibigay ng kumpiyansa, nagbibigay ng tinatawag na lakas loob sa atin dahil yan ay napatunayan na. Hindi yan yung parang mag-iisip ka na napatunayan na ba ito? Hindi pa, di ba? Parang hindi pa. So magdududa ka ngayon. Kaya wala ka ng duda na talagang mangyayari na mararating mo yung tinatawag na gusto mo dahil yung tinatawag na confidence. Yung confidence hindi po yabang yan. Okay? Iba yun. Iba yung yabang. Kasi pag yabang, pasarili lang yan. Ang confidence, ibig sabihin kumbaga parang, ang tawag dito, yung Panginoon ay ino-order mo sa buhay mo. Nare-recognize mo ang Panginoon doon sa nangyari sa'yo. Yun ang confidence. Ang yabang talagang sa diablo yan. Yan nilalagay sa tao. Yun yung opposite ng confidence. Yun yung tinatawag na pride. Now, masasabi natin na kung tayo po ay harap sa tinatawag na mga pagsubok sa buhay, ay kagaya din po ng mga Israelita. Dinadanas din natin. Dinadanas din natin yung tinatawag na buhay na parang nasa wilderness tayo, na parang malayo tayo sa Panginoon. At kailangan po nating alalahanin na ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin bilang kanyang mga anak. At yun lagi yung ating nararanasan, na mahal tayo ng Diyos, kinakalinga tayo ng Panginoon. At hindi yan
nawawala. Laging nandyan yan. At kung ang tao ng Panginoon ay hindi po tinatawag na karapat-dapat, ang Diyos po ang magmamahal sa atin sapagkat pagmula noon, ang Diyos pa rin ang nagmahal sa lahat ng mga mananampalataya. That's why hindi sila nakaranas na kumbaga parang yung bang inabando na talaga sila ng Panginoon totally. Yung hindi na sila inalala ng Diyos. Ang Panginoon, mahabagin talaga eh. Dahil una, magagalit ang Panginoon sa kanila. Hindi, mamahalin sila ulit ng Panginoon. Magagalit ulit, mamahalin sila ulit ng Panginoon. Ulit-ulit lang. Di ba? Kasi kung hindi gagawin ng Panginoon yan, paano na tayo? Kung sa isang beses lang pala pinatawag tayo na, yung after that, wala na. So kawawa naman, wala na yung kaligtasan natin na wala na. Pero hindi po eh. Merciful talaga ang Diyos eh. Diba? Sabi nga, slow to anger. Ganon ang Diyos, yung kanyang karakter. Kaya, itong mga Israelites na to, yun ang kailangan po nilang gawin. At kung maalala natin, meron ilang mga instances sa Bible na yung mga mananampalataya ng Panginoon ay nagpakita ang Diyos ng mga tinatawag na mga amazing na mga ebidensya. Kagaya ni Noah, siya po ay protektahan ng Panginoon habang yung lahat ng humanity ay pinaparusahan. Doon sa bangka na ginawa ni Noah, protektado sila ng Diyos. Habang yung mga tao ay naghihirap, sila ay nalulunod sa baha. At mabasa natin yan sa Genesis chapter 6 verse 9. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, sila ay iningatan ng Panginoon. Sa Daniel chapter 3, na kung saan inulog din sila sa horno. At pagkatapos, kung paano sila pinotektahan ng Diyos, ay talagang makita natin na maging yung hari, si Nebuchadnezzar, ay napatunayan na yung Diyos ng mga tatlong ito ay kasama nila doon sa tinatawag na nagbabagang horno. Yung naglalagablab na horno, yung apoy. Sabi nila, bakit tatlo lang yung ating nilagay dyan? Bakit kayo ay apat na? Na tila baga ang isa ay kawangis ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, itong si Nebuchadnezzar, meron siyang idea about sa Panginoon. Kaya na-recognize niya na sabi niya anak ng Diyos ko. Anong nalaman niya na yun nga ay Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego na tama yung kanyang paniniwala sa Diyos na kanyang pinilala. Kaya nung time na yun, si Nebuchadnezzar ay kumbaga parang bumait siya. No? At yung bumalik sa kanya ay yung malupit naman na hari. At ganyan po ang nangyayari, mga kapatid. Si Daniel, ganun din. Kung paano po siya iningatan ng Panginoon doon sa yungib ng mga leon. Imagine ninyo na kasama mo yung mga leon, mababangis yan. At pagkatapos magdamag kayo na mag-asama, na wala ang gagawin sa iyong leon, kundi nakatikom yung bibig nila. Alam niyo ba ginawa nila Daniel doon sa baba? Nung nasa yungib na si Daniel? Bawit sila ng mga leon, nag-fellowship sila doon. Oo. At yun yung ginawa ng Panginoon. Sinarado yung bibig ng leon nung si Daniel ay nandoon. Bakit? Bilang parusa kasi yun kapag lumabag ka sa batas ng tinatawag na Babylon. Pag lumabag ka, sigurado ka meron kang pupunta. Kaya ito mga ito nangyari. Tingnan nyo kung paano ang Diyos talagang gumawa ng tinatawag na milagro o himala. Na hindi kayang ibang gawin. Hindi kayang gawin ng mga, yung tinatawag na mga magukulam. Di ba sa panahon ni Pero? Si Pero, meron siyang mga tinatawag na mga magician. Kung maalala niyo, di ba si Moses, unang inano niya yung ahas. Ginaya nila eh. Di ba? Na-imitate nila eh. Tapos yung mga, nagagaya nila. Pero ang hindi nila ma-imitate, yung Jordan River na naging dugo. Hindi nila kaya yun. Ibig sabihin, ang gawa ng Diyos, yung kapangyarihan ng Panginoon, wala po pwedeng tumalo kapangyarihan kahit sino. Kaya pag samasamahin mo lahat ng mga kademonyo, yung mga ampul sa Satanas, hindi mauubra yan. Dahil Diyos lang nakakagawa ng isang milagro na pwede mangyari sa atin. Ito nga, nangyari na nga, di ba? Tayo naging bagong mananampalataya. Nag-transform tayo bilang yung creation, sabi nga ng Bible. At hindi lang yan, kundi si Paul.
Di ba? Maalala niyo si Paul? Na yung kabiyaya ng Panginoon na natapos sa yung kanyang takbuhin na binigay ng Panginoon. Si Elijah, pinakain siya ng mga wak. Pinaliran siya ng mga hamburger doon. At nabusog siya. O, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang Grab talaga noon ay hindi talaga motor eh. Tayo. Ibon. Na ginamit ng Panginoon na Grab. Para hatira siya ng pagkain. Ganoon rin Diyos eh. Sa parang nila dyan, nung siya na-discuss, ganoon din. Anghel naman, ang nagatid sa kanya ng pagkain. Alala niyo yun? Di ba? Nung magpapakapatay na siya, ano siya tinatawag na ilalim ng Juniper tree? Lord, patayin mo na lang ako. Kasi hindi naman ako kasi husay ng mga ninuno ko. Sabi ng anghel, yung gumising ka. Pinakain siya eh. Oh, ganun pala kapag na-spoil sa Panginoon. Pinapakain. Oh, parang ano yan, bini-baby. Kain ka na. Ginikising siya na anghel. Di ba? O, nilalambing. Parang bumalik. Parang maglingkod ulit. Siyempre mo, anghel sa kanya na gano'n eh. Di ba? Nabasa niyo yun. Napaka-spoil ni Elijah. Grabe no? Kailangan pala natin bumakstay para maranasan natin yun. Pero hindi kay Elijah lang yung nangyari. Kaya, yan yung mga tao na pinatunayan kung paano naging mabuti ng Panginoon. At hindi po lamang yan. Na hindi lamang po yung tinatawag na buhayin, yung kanilang covenant, at hindi lamang po re-affirm o muling pagtibayin, kundi removing their condemnation by the Lord. Alisin yung kanilang sumpa. Verse 9. Nasabi niya dito ay, and the Lord said unto Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from off you, wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day. Kaya pinalitan yung place na yun ng Gilgal. Ibig sabihin pa Gilgal, yung banal na lugar na yan. Ano ba yung dati? Hindi ko alam kung ano, hindi ko na-search kung anong lugar dati yan. Nung tinatawag na reproach of Egypt, alam niyo po kung anong ibig sabihin po niyan ng reproach of Egypt. Ito po ay masasabi natin na kumbaga sumpa na kung saan ay dumapo sa kanila doon na mayroong dalawang tinatawag na events. Yung reproach ng Egypt, una, yung tinatawag na yung sila po ay nadudoon sa tinatawag na wilderness. Na kung saan, itong mga Israelites na to, dahil nga si Moses ay nandoon sa Mount Sinai para kunin yung 2 tablets of stone para nung isulat ng Panginoon yung kanyang 10 commandments. Ano ginawa nila? Diba? Sabi nila, ano ba ang nangyari sa Moses na yan? Bakit hindi bumabalik? Tila baga patay na ang Diyos natin. Na para bagang dala-dala ni Moses yung Diyos eh. Tapos ngayon, sabi niya, okay, gawa mo kami ng Diyos-Diyosan para sambahin namin. At ang gawin ni, ginawa ng kapatid ni Moses, si Aaron, kinuha niya yung mga ginto. Diba? Yung mga hikaw lahat yan. At alam mo kung saan ang galing yun? Sa Egypt yung galing. Yung mga ginto na yun. At hinulpa yun as golden calf, yung ulo niya. Yun ang sinamba nila. At yun nga po, nagkaroon sila ng mga pleasure doon, lahat ng mga yung mga kasalanan ginawa nila. Kaya ito yung time na pinaalala sa kanila yung kanilang ginawa, yung reproach na tinatawag ng Egypt. Ikalawa, yun doon sa tinatawag na Kadesh Barnea. Yung Kadesh Barnea, nung na doon po yung Israelites, panahon ni Moses, ito po yung panahon na yung mga Israelites, sila po ay hindi naniwala sa Panginoon. Yung tinatawag na disbelief. Yung kanilang tinatawag na hindi paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. At yun yung dalawang reproach galing sa Egypt. Kasi nakontamina yung utak nila ng Egypt. At ang Egypt po ay larawan po na tinatawag na mundo, yung sanlibutan. Kung ano po meron sa libutan, ano doon po sa Egypt yan. Lahat ng kasalanan nandoon. Idolatry, lahat nandiyan yan. Kaya nga si Pero ay nalalarawan kay Satan. Si Paraon, larawan sa ni Satan, mga kapatid. At yun po ang pinaka-importante nating malaman. Dahil itong mga Israelites na ito, sila yung mga pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Diyos. Subalit, iba yung kanilang pinaglingkuran.
At yun po ang nakalulungkot. At kinakailangan na nila na muling alalahanin, muli pong sabihin natin na alisin yung tinatawag na condemnation sa kanila, yung reproach of Egypt. Tatanggalin sa buhay nila yon. Kaya itong mga kasama ni Joshua, imadali itong makumbinsi. Kaya itong mga tao ito, sila yung mga nakarating doon sa promised land. At panghuli, remembering, muling alalahanin yung commitment sa Panginoon. Verses 10 to 12. Sabi niya po sa verse 10, and the children of Israel encamped in Gilgal and kept the Passover in the 40th day of the month, and even in the plains of Jericho, and they did eat in the old corn and land of the land in the morrow after the Passover, unleavened cakes and the parched corn, and same day. And verse 12, and the manna ceased on the morrow after had eaten in the old corn and the land, and neither in the children of Israel manna anymore. Sabi yan, neither the children of Israel manna anymore, but they did eat the fruit of the land of Canaan that year. Ano na sila? Di ba? Wala na yung manna. Sawa na sila dun eh. Kaya ito na ngayon, yung mga bunga na lang ng mga prutas doon sa lugar na yon ang kanilang kinakain. Yun ang kanilang ginawa. Ganon din sa atin mga kapatid. No? Para maroon natin yung project natin, mga bagay na ito, alalahanin po natin. At tayo po ay tinawag ng Panginoon sa pag-ibig. Tayo niligtas ng Diyos sa biyaya. Tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. At tayo iniingatan ng Panginoon. Iningatan ng Panginoon sa pagkabagsak. At tayo po ay pinaprotektahan ng Panginoon sa ating mga kaaway. Kahit doon pa. And He gave the victory. When where, sabi nga po dito, is seemed to be no hope. Yung bang tipong wala ng pag-asa ay binibigyan tayo ng Panginoon na tinatawag na katagumpayan. At yung tinatawag na recognizing the control of the Lord. Alalahanin po natin mga kapatid, kilalanin natin na ang Diyos ang may hawak, may kontrol ng lahat ng bagay sa mundo nito. Kung ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay nito, anong ikatatakot natin? Ano yung mabibigay sa atin ng duda? Kung siya naman pala may kontrol ng lahat ng bagay. Kung siya naman pala may hawak ng mundo nito. Kung siya naman pala may hawak ng buhay natin. Kung siya naman pala ang may mabibigay sa atin ng tagumpay. So ano pa? Ano pwede nating hanapin sa Diyos? Wala na eh. Ang gagawin na natin, maglingkod na lang. Yun lang. Wala nang iba. Kasi pag naglilingkod tayo, yun nandoon naman lahat ng mga kailangan natin. Susunod na lang yan mga kapatid. Yung gusto mong mangyari sa buhay mo, susunod na lang yan. Basta nakita lang ng Diyos na dapat tayo bilingkod sa Kanya. Huwag lang tayo mag-iiba ng Panginoon. Ang idolatry ay hindi lamang yan tumutungkol sa mga imahe. Sa images. Yan ay mga patungkol sa kung ano ang pinapalit natin una sa Diyos. Trabaho, career, ano man yan, personal na buhay, pansarili, o love life. Yan, mga kapatid, ang number one, ay ingatan ninyo. Yung love life. Yung pag-ibig sa buhay. Pag sinabing love life, ano yan? Karelasyon. Diba dito, nangyari na yan? Yung relasyon kay Kristo, napunta kay Kristi. Di ba kung sino Kristi yun? Kay Krista. Yan ang problema niya. Kaya tatandaan ninyo pag nagkarelasyon kayo ng isa labas. Wala na yun. Asahan na namin na hindi na kayo papatuloy. At aasahan namin na papatuloy kayo sa labas. Bakit? Kasi nadala ka na ng tinatawag na reproach of Egypt. Reproach of the world. Yan. Nandun ka na. Okay na sana kung meron kang
masabi natin na karelasyon, dalhin mo dito, at pagkatapos ay makilala niya ang Panginoon, maglingkod siya sa Panginoon ng matapat, habang naglilingkod, magkasama kayo, mas better. Kaysa naman magkasama kayo sa labas, hindi namin alam kung ano mangyayari dyan. Tiyak may mangyayari, hindi maganda. Lalo na kapag sabi nga, dalhin ka doon sa mga tinatawag na inuman. Eh kung babae kang tao, sasama ka sa mga lalaki, hindi pwede. Napaka-delikado. Lalo pag alak na usapan. Sa simula okay lang yan, hindi mo nalalasin. Pero kung may karga na yan, hindi ka nakikilalanin yan. Wala kayo sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito lang ang encouragement ko sa inyo lang. Ibigay natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Pagkakit natin sa Kanya. Bakit? Kanya ito eh. Walang may-ari ng buhay natin kundi ang Diyos. Huwag nating ipagamit sa kaaway kay Satanas. Kasi wala naman talaga siyang ano eh. Wala naman siyang puwang talaga sa buhay natin. Nangingialam lang siya. Tandaan niya. Pinakikialaman niya lang tayo ni Satanas. Pakialam meron siya eh. Tira niyo ha, kapag naging faithful kayo sa Panginoon, papakialaman ka niya, papainan ka niya. Kaya lagi sabi ko sa inyo, ang pahin niya lagi pa rin. Blessed unto the eyes. Yan yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo maaakit sa pangit. Matatakot kayo. Si David, nung siya ay naakit ni Bathsheba, si Bathsheba, sabi ng Bible, is well blessed. Ibig sabihin maganda siya talaga. Appearance yung appearance. Physical appearance. Nung araw kasi, walang banyo. Open lang sa kanila yung ulibuan. Para na yung bukal. Eh siya nasa taas. I-open sa taas. Sa baba. Kita niya. Sabi nila, pag unang tingin daw, hindi kasalanan. Pangalawa, kasalanan. Nung unang tingin niya, okay lang. Maganda. Nulit niya. Hanggang sa yun, nabuo na yung kanyang yung design, yung ano, mga tawag dito, mga kademonyuhan sa isip niya. Kanino asawa yan? Kay Uriah po yung sundalo na matapang. Ganun ba? O sige nga, bukas nga, padala mo siya sa gera, siya ang paunahin mo. May asawa na. Consequence, unang anak, patay. At yung consequence na yan, tuloy-tuloy na hanggang sa tinatawag ng mga kings. Kung paano na-divide ang Israel, north and south, dahil sa consequence kay David. At pangalawa kay Solomon. Si Solomon naman, meron din. Yung consequence, di ba? Na ano siya, na ano yung mga babae niya, yung mga babae niya. Yung naging dahilan para sa tumalikod sa Panginoon. Sumambasa sa ibang Diyos. At isa pa, Samson. Kung bakit sinabi kay Delilah? Maganda si Delilah eh. Bagaman si Delilah ay kalaban nila. Philistine sila eh. Mga uncircumcised na mga tao. Sila yon, lahi ni Goliath. Kaya nga sabi ni David, ikaw na, di ba? Kung tatagalogin natin, mahirap eh. Ikaw na uncircumcised ka. Ikaw na hindi tuloy. Sabi niya. Oo. Sinabi niya ni David eh. Hindi sabi ka, Panginoon, ang nasa amin. Kaya nung time na yon, si Samson, mga Philistine yung gusto niya. Pinabawalan sa ng tatay niya, sabi niya, hindi, dito tayo sa atin, sa lahi natin. Kung wala pong maganda niya, parang Kristiyano. Pastor, walang pogi sa church. Walang maganda sa church, Pastor, kaya dito na lang sa sanlibutan, marami dito. Hindi mo lang, binubulag ka lang ng demonyo. Binablindfold ka lang, kapatid. Kala mo pogi yan. Hindi mo lang yung loob niya, lobo. Wolf. Mukha lang tupa. Yun yung front niya eh. Mali, mga kapatid. Iba yun. Pag Kristiyano, tupa talaga yan, loob at labas. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung mag-pray kayo, Kristiyano talaga eh.
Kasi pareho kayo mananampalataya. Kasi mo mag-judge ka, ikaw lang. Buti sana papayagan ka. Kung babae, okay lang. Mapangasawa ng lalaki. Mapangasawa niya. Ngayon lalaki na pangasawa babae kasi masasakop yun. Pero kung babae, lalaki na pangasawa, lasinggero, naku, wala ka na. Gulo ang buhay niyo. Eh, lagi natin ano yan eh. Lagi yung nare-remind. Kasi ayaw natin, sabi ko sa inyo, mapahama kayo magaling na. Laging build namin yun. Laging parang ano sa amin yun, kumbaga parang kalungkutan namin sa buhay. Siyempre mo, pinangaralan namin, pinag-pray, and yet, sinuway pa din. Diba? Sipan nyo na lang ang Panginoon kung gano'n pa paano magalit. Kami naman, hindi naman Panginoon, pero ibig sabihin, kami ang mananagot sa Diyos eh. Niwala kayo doon? Although, isa-isa tayo mananagot sa Panginoon, pero kami, responsibility namin talaga. Kayong lahat. Kaya pakiusap lang, ha? Pakiusap. Tigil-tigilan muna ninyo yung mga pagtibok ng puso nyo. Yung tibok ng puso nyo, sa Panginoon nyo muna ilagay. Ha? Ilan nyo muna sa Panginoon, ha? Okay? Tapos, yung inyong mga gustong marating, yung promise lang din nyo, yun muna gusto nyo magutin. Ano kayo mag-ano? Darating yan, tandaan nyo. Tamo pa naman, no? Oo. Darating yan. At Diyos ang magtatakda. Diyos ang magbibigay sa iyo kung kailan. O anak, ito. Huwag mag-asawa. Meron kasing blessed singleness. Yung mga tao na tinawag ng Panginoon sa pagiging ano talaga. Yung single, mas happy sila sa pagiging single. Opo, yun po mga kapatid ang reminder lang sa atin. Ano ho? So, para mag-claim natin, yung ating tinatawag na promised land, is alalahanin natin itong mga bagay nito. So, muling buhayin natin yung ating covenant sa Panginoon, and muling pagtibayin natin yung ating confidence, and muling po natin alisin yung mga condemnation po sa atin bilang mga makasalanan. At yung tinatawag na alalahanin natin, yung tinatawag na commitment natin sa Panginoon. And yung tinatawag na kilala natin ang kapangyarihan ng Diyos na siya may kontrol ng lahat ng bagay. Tayo po tumayo, madami tayo. O Panginoon nating Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, muli po maraming salamat sa mga salita po ninyo, Panginoon, na naibahagi, na inayag, Panginoon Diyos, na pakinggan namin, Panginoon. Tunay nga na Ikaw ang Diyos ang nagbibigay sa amin ng aming pong magandang kinabukasan. Yung promise lang namin, Panginoon, ay itinatakda mo ito sa bawat isa sa amin bilang inyong panganak. Na Panginoon, sagapin namin na marating namin ito. Kagaya ng mga Israelis na ito, na na-enjoy po nila yung lugar, Panginoon, na kung saan ay inyong pinangako. Panginoon, maraming salamat po sapagkat meron kaming iglesia na kung saan kinakatagpo mo, Panginoon, ang aming mga pangailangan, na kung saan, Panginoon, dito mo kami kinakausap, dito mo kami, Panginoon, tinutulungan na magkaroon, Panginoong Diyos, ng pag-asa, magkaroon, Panginoong Diyos, ng katatagan sa aming mga buhay. Panginoon, ang aming kaaway ay patuloy na nakikialam sa aming mga buhay spiritual. Patuloy niya, Panginoong Diyos, na inaalis yung mga bagay na natutunan namin mula sa inyo. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga ito ay ilagay mo, Panginoon, sa aming mga puso. At mga salita po, Panginoon, na aming pong narinig, na aming Panginoong Diyos na nalasa, Panginoon, ng aming pong mga isip